Hello guys, for today's video, mag-install tayo ng Michelin V-belt para sa ating Honda Click. Medyo mura po siya ng konti sa original, pero mukhang mas maganda. Legit po siya. Nabili ko po siya sa Shopee. Talagang 850 free shipping. Paganda po ng quality, mukhang mas matibay sa genuine. Ang ganda ng pagka-rubber niya. Matigas po yung lining niya sa labas. Tapos sa loob, medyo malambot siya. So, parang mas maganda siya. Tapos mag-i-install din tayo ng center spring, 1000 RPM, kasi tagal na yung malambot na yung ating stock na center spring, so papalitan natin. Budget meal lang po yung lalagay natin. Nabili po sa Shopee ng anti-dragging. Ganda naman po yung quality. Tapos papalitin tayo ng clutch rubber damper. Ang racing po para siyang oval. Tapos papalitan natin yung kanyang clutch spring ng 1000 RPM din. SSRX din po yung brand. Tapos yung slider piece papalitan din natin. Tapos yung kanyang bola papalitan natin, 13 grams. At maglalagay din tayo ng magic washer. Libre po siya dun sa nabili natin sa Shopee. So tara guys, samahan niyo ako. So ito mga kailangan nating tools. Yung panghalas ng ating torque drive, 22mm para sa pulley, 19mm para sa torque drive. Kailangan natin long nose para pagtanggal ng ating center spring, clutch spring. Tapos 10mm para patanggal dun sa ating crankcase. Alright guys, so una natin gagawin is tatanggalin yung crankcase cover. Gagamit tayo ng 10mm. Tandaan lang po sa pagkalas ng ating mga bolt para iwas lost thread.
Tapos gagamit tayo ng 19mm para matanggal yung kanyang torque drive. Tapos para sa pulley, gagamit tayo ng 22mm. Ay, kanagay nang itang po kaya sa kaya uy. Hindi na po tayo maglilinis ng ating CVT kasi kakalinis lang po natin. So, may link po ako sa video, lalagay ko kung gusto nyo makita kung paano mag-DIY maglinis ng ating pulley. So yan, tanggalin lang po natin yung ating kalasin po natin yung ating torque drive. Dahan-dahan lang sa pagkalas, baka tumalsik yung torque drive, kanyang spring. So yun, 55,000 kilometers na po tinakbo ng ating motor. Ngayon lang tayo magpapalit ng ating center spring. Punasan lang po natin yung kanyang torque drive. Galing yung extra trasan, kalsigan. So, kunin natin yun. Tulak lang natin. Makakaya ka niya? Alin? Kaya ko. Dito 1,000 RPM yung papalit natin. Nakarbabamumboy yung parcel. Hindi ba sabi kang balik lang po natin yun. Ilipat natin dun sa bago. Tapos kakalasin natin yung disassemble natin yung ating clutch. Gagamit po tayo ng Phillips screw para matanggal yung ating mga circlip. Lahin lang po natin, i-push lang po natin. Ingat lang po, baka kamalsik, mawala. Amo, nakwanda ko pa. Ba na nung luto ko kayo yung gana akong gulay. Yan po sa alam, masali siya rin nga. Tapos tanggalin na natin yung ating mga center spring. Kung may special tool po kayo, mas madali, pero pwede rin yung long nose gamitin. So yun, push lang po natin yung ating mga
spring para matanggal sa atin. Nakalagay doon. Push lang. So yun, pagdala natin yung ating mga spring. Check lang po natin kung okay pa yung play ng ating mga clutch lining. Kung po okay na okay pa kasi nalilinis ko lang. Ayan. Tapos tanggalin na natin yung kanyang rubber damper. Papalitan natin mamaya. Ayan. Ayan. First time ko po gagamit ng mga ganitong klase ng rubber damper. Parang medyo oval siya. Hindi ko alam kung okay siya. Pero check natin. Mukha siyang maganda eh. Ayan. Lalagay lang po natin doon. So pa-oval siya. So dapat sample sa ilalim ng clutch lining para pumasok yung lining pag nag-close siya. Ayan, so check lang natin kung naka-align yung rubber damper dun sa butas ng clutch lining. Sigurado natin na papasok yun. Pag nagko-close yung mga sumasarado yung mga clutch lining. Yan. Medyo malambot yung pagka-rubber. Mahaba siya. Mahaba ng konti. Yung ka-oval. So pag pumasok yung lining, so pag nagbuka siya ng konti, hindi siya matatanggal. Kasi konti lang naman yung iangat niya pag umiikot siya. So, siguraduhin lang natin na papasok. Tapos lalagay na natin yung ating clutch spring 1000 RPM SSR active yung brand. Yan, kung paano natin tinanggal yung luma. Yan din yung pagkabit din. So yan, 55,000 kilometers yung tinakbo, di ko pa pinalitan. Hindi ko lang papalitan. Ay, Oy, bless Lola. Oy, bless. Oy, bless Lola. Bless kay Lola. Bless muna. Bless muna. Ano, bro, na kanya ng suko. Mag-bless niya pa. Kay Lola. Ayan ka, Lola. Ay, wag na. Lola, dito. Oh, bless muna, bless muna. Bless Lola. Bless ka pa kung Lola yan, Ayan, Mama, may pasok yung candy. Bawal yung candy. At yan, tonsil. Vitamin ba yan? Oo. Ang ganda ba? Hindi mo ba ano yan? Sabi ko nga sa'yo lahat na sinusubso ko. Mga ganito na.
Hindi, wala na lang tayo. Wala nga po yung Bye-bye po. bye-bye po. Pag wala yun. Kaya na si Lulu. Yun, tapos babalik na po natin yung cup na to. Lasan lang po natin para inis lang konti. Tapos make sure lang na lalabas yung cut nung parang clutch post, yung poste para malagay natin na maayos yung circle hanggal. So push lang natin yung ganyan. So yan, gumamit lang po tayo ng long nose or pliers para mabalik sila. Lagay lang natin yung shark clip tapos hitan natin yan para bumalik siya sa dati. Oh no! Kilo po yung people. Mukhang naman. Mukhang naman. Ulit ka lang naman. Ewan ka niya na lang. Hindi ko naman kaya sa awon. Kawayang. Ano ang gawin na ako sa mga ano kawin kami? Pag tinunganin kang lagi, yun makulong na makatularin yun, mamaya rin yung pinag-aalakay na ito. Pero sa kung
check lang po natin ng maigi kung nalagay ng maayos yung mga circlip para sigurado hindi sila magtatanggal. Tapos balik na po natin. So, babalik na natin na yun. Mas maganda kung may sama po kayo para madaling ma-assemble ulit yung short drive. So, kung may sama kayo, palagay nyo sa kanila yung nut. Kasi medyo mahirap po siyang ibalik. Matigas po yung spring. Okay na. Tapos yun, nalagay na po natin yung ating mga bola tsaka yung slider piece. Yun, so 13 grams ito. Okay naman yung quality. Yung dating gamit ko 14 grams Koso. So hanggang ngayon okay pa rin siya. Ito gusto lang natin i-try yung 13 grams kasi naglaki tayo ng kulong, so tapos nag-ipa tayo ng top box. Parang medyo bumigat yung motor. So, baba tayo ng konti ng bola para lumakas din yung hatak. Tapos papalitan na natin yung ating slider piece para wala yung medyo ingay ng ating panggilid. So, okay naman din yung quality. Yan, try natin kung maganda siya. So, tanggalin lang natin yung ating backplate. Ayan. Tapos, ayan. Palitan natin yung ating bola at yung slider piece. Ito yung gamit ko dati, 14 grams ko ito. Napakatibay, napakaganda. Tapos yung yan, ordinary slide piece lang yan. Pinilito ko na rin yung stock. Medyo maluwang na siya. So, kapalitan na natin. Punasan lang natin para medyo luminis. And alright, sa paglililang po ng bola, may tamang way po nito, may tamang position. So, hanapin po natin yung parang makapal yung wall niya sa gilid. Yun po yung nakakikit dun sa guide. Yun lang po natin para magtagal po yung mga bola natin. Hindi lang yung basta-basta mo lang ilalagay, pero may tamang paglagay po para hindi po siya masira. Tapos balik na po natin yung ating backplate. Check natin kung maganda yung play niya. Parang medyo mahigpit po siya pero try natin. Wala siyang alog. So, ang goods naman. Tapos yun, i-assemble na po natin ulit yung ating panggilid. Sa paglalagay po ng belt, yung tamang position po nito ay dapat nakaharap yung marking sa atin. Yung pagkasulat niya dapat nakaharap sa atin. Yan. Ganda po yung quality ng Michelin. So, try natin kung okay siya. Tapos, lalagyan natin yung ating washer, magic washer. So, paglagay po nito, yung dapat mauna yung bushing ng pulley. Tapos, papatong natin. Hindi ko alam kung anong size to. Walang nakalagay kung anong size to. Pero parang itis lang ito siguro. Sa point N, point 5. Wala yung sure. Pero try natin.
Yan. Check natin kung okay yung pagkakabalik natin. Natin kung ulit kung nasa sa pag. Try natin. So, mukhang okay naman siya. Subukan natin kung may paayos pa yung number ng ating motor. CVT niya. Check natin. So guys, hindi po tayo professional or expert sa pagtutono ng ating mga panggilid. I-comment na lang kung may mga additional tips po tayo, mga ganyan, para matuto rin po tayo ng maayos. Yung mga magagaling ating mga riders dyan, ituruan din po kung paano magtono ng maayos. Kung may mga tips and tricks, i-comment na lang po. So yun guys, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Pati like, share, and subscribe na rin po sa ating channel. At maraming salamat sa panonood. Magandang araw po. Bye!